po tayo. Kapayapaan. Isang dakilang kapayapaan ng aking ipinagkaloob sa bawat kaluluwang nasa aking harapan hanggang sa kaduduluwang hangganan ng lupang inyong kinsaligan. Kapayapaan. Una po. Aking mga anak, nalalak babae, kung paano ang aking puso'y pinagkaloob ang aking dakilang pag-ibig sa bawat isa sa inyo. Na ibinuwis ko ang aking buhay, ipinakilala ang aking ama upang ang tao ay matutong matakot at sumunod sa mga batas at palatuntunan na siyang ipinagkaloob sa inyong kalooban. Upang ang tao ay matutong sumamba sa nagbigay ng buhay hanggang sa mga oras nito sa bawat isa sa inyo. Upang ang tao ay lumakad na matuwid sa kanyang harapan na nagkaloob at nag-iwan ng alaala na siyang inyong susundan. Ipinakita ang kapangyarihan at karunungan sa gitna ninyo sa kalaparan ng lupang inyong ginagalawan. Upang ang tao ay matuto at mapagkilala ang masama at mabuti. At mapagkilala kung sino ang sa inyo ay lumikha. Maging ang sanglibot ang inyong kinasaligan na walang wangis at puno ng kadiliman ay pinagkalooban ng ilaw. Upang ang kadiliman ay mahawi. Upang ang tao ay makakita sa landas na kanyang tinatahak. Upang ang tao ay hindi matisod sapagkat lalakad sa liwanag na siyang ipinagkaloob ng aking ama sa gitna ninyo. Upang kayo na mga tao ay maging kapaki-pakinabang ang buhay na taglay sa mga matuwid na mga gawa, sa mga pagsasalita ng mga salitang buhat sa kaitaasan, ang santong ebanghelyo na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo upang mapagbulay ng tao kung ano at sino kayo. Pinagkaloob ang tungkulin upang ang bawat isa ay gumanap ng tungkulin ayon sa pagkatawag. Upang kung dumatal ang mga taga-ibang bayan ay mapagkilala ng bawat isa sa inyo. Hinihiling, inaasam at ninanais ng bawat ninyong mga pag-isip at mga puso
ay hindi tumutugma ang nais ng inyong mga katawan. Nasaan ang karunungan na wari bagay tinataglay ng bawat isa sa inyo? At bakit nagugulumihana ng inyong mga puso sapagkat ako'y nasa inyong harapan? At hindi na maaari pa na kayo'y maghanap dito't doon o saan man dako ng lupang inyong kinasaligan, sapagkat winiwika sa inyo ang dapat ninyong gawain, ang dapat ninyong salitain, at kung paano ang kapangyarihang taglay ay pamalas upang ang lahat ay umukod at magpatira pa, sapagkat may angkin kayong kataas-taasan na kapangyarihang tinataglay, maging ang Espiritu na siyang bumababa sa kalagitnaang buhat sa kaitaasan ay marapat na taglayin, sapagkat kayo ay nasa isang mataas na antas ng mga kaalaman at kapangyarihan, at hindi kayo dapat na nagkukulang kung inaangkin ang bawat isa sa inyo na kayo na nga at kayo na nga. Paano mapapakilala? Paano maghahari ang kapangyarihan at karunungan sa gitna ninyo? Kung ang mga taong siya pinararating na isang tuldok lamang sa aming paningin at hindi napagkikilala ang kapangyarihang taglay ng bawat isa, ay hindi ninyo malupit. Ano ang nais ninyo? Kapangyarihan ay ipamamalas kung ang bawat isa ay nagkakaisa ng pag-iisip. Ay isang iklap lamang na aking ipamamalas sa gitna nila ang kapangyarihang taglay ng trono ng ilaw na unang suwong nasa gitna ninyo. Datapat ang tao ay sadyang nag-angkin ng sariling katalinuhan at hindi humingi upang lumakas, at hindi humingi ng gabay buhat sa kaitaasan. Alalahanin ang bawat isa sa inyo. Kung kayo nga ay muling nabuhay at iniwanan ninyo ang inyong pagkatao ng unang panahon, disin sana'y napag-unawa ninyo ang mga bagay ng pag-ibig sa inyong mga kapatid, tunay na pag-ibig, at hindi kayo nagkikimkim ng mga sama ng loob sa inyong mga puso, sapagkat kung kayo ay nagtatanim, ito ay magbubunga. Kung masama ang inyong itatanim sa inyong mga puso, magbubunga ng masama. Kung ang pagsiyasat ninyo ay hindi na ayon sa isang nakatotohanan, sino kayo sa aming harapan? Mahabang panahon, buwan, araw at oras na mga dumarataan sa inyong buhay, nawari bagay mayroon na kayong natututunan na marapat lamang na ito ay inyong isinasabuhay. Ulinigin ninyong mainang mga aking winiwika upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng unawa. Sapagkat kung ito inyong dinirinig at hindi ninyo ginagawa, wala kayong kabuluhan sa aming harapan. Mapalad kayo sapagkat kayo'y aking dinadala sa kabila ng katigasan ng inyong mga ulo at kalooban, na sinusunod ninyo ang mga pita ng laman at hindi ninyo ginagawa ang tungkulin na siyang ipinagkaloob
loob sa bawat isa sa inyo na tumitimbang ang mga materyal na pangangailangan at hindi ang espiritual na pangangailangan ng inyong mga kaluluwa upang kayo ay makarating sa kapahingahan. Pansamantala lamang ang buhay ninyo sa daigdig na inyong kinasaligan. Paano ang pag-aani? Saan kayo patutungo kung mas hinihigitan ninyo ang mga material na pangangailangan? Bakit dumarating sa buhay ng tao ang kagipitan, ang kasakunaan, maging ang iba't ibang uri ng mga kaluluwa? Sa kadahilanang hindi nila hinanap ang aking mga sa kaitaasan, sa kadahilanang hindi tinupad ang mga batas at palatuntunan, kung kaya't sila ay nangapahamak, kung kaya't ipinagkaloob ng aking ama, ang isang pastor sa gitna ninyo na magkakanti ng inyong unaw at kaalangan. At huwag kayong magmatigas kung kayo'y pumapasok sa pintuang makipot, sapagkat kayo'y dadirisayin, sapagkat kayo ay huunmahin, sapagkat kayo'y tuturuan upang kayo'y maging kapakipakinabang paglabas ninyo sa santuaryo at kayo'y lumakad sa daigdig na inyong kinasaligan. Ano ang nais ng bawat isa sa inyo? Kayo bagay nais na magpatuloy sa paggawa ng kaliguan, sa pagbanggit ng pangalan ng kaitaasan, kataas-taasang Ama, upang kayo'y parangalan ng tao. Huwag nawang mangyari ang mga bagay na yan, sapagkat ako at ang aking Ama ang siyang magpaparangal sa bawat isang gawang mabuti, sa bawat paglakad, sa bawat pagganap ng mga tungkulin. Alalahanin ng bawat isa sa inyo, aking mga anak na lalaki at babae. Kung hindi higit ang inyong mga katwiran sa katwiran ng mga eskriba at pariseo, ano ang kakamti ng bawat isa sa inyo? Hindi ba't eskriba at pariseo sa inyong kapanahunan, sa aking kapanahunan, ang inyong didigmain? Dadapat isa man ay wala akong namalas, sapagkat ang inyong mga sarili ay hindi ninyong madigma, sapagkat kayo'y lumalakad sa isang daan na matuwid. Datapwat kayo ay hindi tumitinag sa paggawa ninyo. Alalahanin ng bawat isa sa inyo ang nangako sa inyong harapan na hindi na pabibiro. Ano man ang inyong ihasik sa ibabaw ng lupa ay siya ninyong ani. Kung kayo'y natutulog, pagkatulog rin ang inyong aanihin, sapagkat dumaratal sa gitna ninyo ang mga mababangis na mga leon. Nasa gitna ninyo ang mga mababangis na mga lobo, at hinihintay lamang na kayo'y masila. Paano ang inyong gagawin kung ang pastor sa gitna ninyo aking alisin at akin ang ipagsama kung saan ako naroon? Ano ang magaganap sa bawat isa sa inyo? Hindi ba't kayo'y tinuturuan, inaaralan, upang kayo'y matuto na tumayo sa inyong mga paa, upang kayo'y maging malakas, kayo'y pinag-aayuno ng isang ayunong makatotohanan, upang bago dumatal ang mga kalaban ay inyo silang mapagkilala. Ano ang inyong mga ginagawa? Kayo na mga tinawagan, maging kayo na mga mananamba, magkaroon nga nawa kayo ng kamalayan sa mga nagaganap sa loob at labas ng santuaryong ito. Nasa gitna kayo ng matinding pagsubok, sapagkat ang lahat ay hindi nakaligtas. Ang lahat ay napahirapan, sapagkat kayo'y nagmatigas. Kayo'y aking tinawag, datapot kayo'y tumanggi.
Kayo yaking pinagkalooban ng tungkulin dapat hindi ninyo tinutupad at ginagawa. Ano ang aking wiwikain? Kayo bagay aking pupurihin? Kayo bagay aking sasabihin? Aba, sila ang inyong mga anak na tumutupad ng inyong kautusan. Ganyan baga ang aking wiwikain. Habang ang bawat isa sa inyo ay nagnanais ng mataas na pagtingin ng mga tao, datapwat ang inyong sangbahayan ay nagugubo ng mga pagsubok at tukso sa gitna ninyo. Huwag niyong pabayang maganap ang mga bagay hanggang sa kahuli-hulian ng inyong buhay, sapagkat hindi ko kayo na makikilala kung ipagpapatuloy ninyo ang mga bagay na yan, sapagkat ang tungkuling inyong tinanggap ay hindi biro, sapagkat ang nagtalaga sa bawat isa sa inyo tunay na nanggaling sa kaitaasan. At ako'y mababa sa inyong kalagitnaan upang kayo aking usitin, sapagkat ang araw ay dumaratal, ang mga buwan ay lumilipas, maging ang oras sa inyong harapan na wala kayong nagagawa sa aming harapan, kundi bagkus kayo'y nagiging malambot at natutumpa at kayo'y nagdadapa, samantalang ang daan ay pinapatag sa pamamagitan ng pastor na siyang ibinigay sa gitna ninyo. Buhat ng pasimula, ang tao sa daigdig na aking nakaharap ay gayon pa rin ang mga tao sa inyong kapanahonan. Sa ibang pamamaraan ay masighi ang inyong mga ginagawa, nakadiliman ng mga tao. Tumatakbo ng matulin ng mga paa, ang mga kamay ay nagkakaroon ng mga dugo, ang mga mata ay tumitingin sa mga walang kaguluhan. Ano ang aking sasabihin? Ano ang aking ipararating? Hindi ba't kayo ay siyang ginagabayan ng mga banal sa kaitaasan, sapagkat sa inyong kapanahunan kayo ay nakakakilala ng mga banal na siyang bumababa sa gitna ninyo, at kayo pinagkalooban ng kapangyarihan upang mamalas ninyo ang bawat tao, ang mga banal na siyang nakipag-usapan ng harapan sa inyo. Hindi ba pinagkalooban kayo na kayo'y makapagpagaling ng mga mayroong karamdaman? Datapwat bakit nagaganap ang mga bagay na hindi pagkakaisa sa inyong kalagitnaan? Ano ang nais ng bawat isa sa inyo? Maging mananamba ay naghahanap ng kapahingahan, ng kaligtasan. Kung bakit umuulinig ng ebanghelyo ng mga pangaral ng mga mangangaral, upang sila ay mabuksan ng kaisipan, upang sila ay matuto sa buhay na kailang taglay at iwan ang pagkakasalang ginawa ng unang panahon, upang imulat ang mga mata ng mga mananampalataya, at ang lahat ng pumaparito na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay husayin ninyo ang pagpapakilala sa aking Ama sa gitna ng mga tao, upang sila'y magbalik loob, upang sila'y matuto, upang hindi na sila muling magkasala, at upang kayo ay parangalan ng tumawag sa inyo, sapagkat ang tungkulin ninyo ay ginampanan ninyo. Kung bakit hindi ko kayo tinawag, sapagkat makalang ulit na kayo ay aking tinawag, sapagkat kayo ay aking binalaan at pinaalalahanan. Dapat dumarataan ang mga panahon, dumarataan ang mga araw na kayo ay napupuntahan at napapasukan ng mga kaaway, at inyong wiwitahin na sila'y pinadalaan ng aking Ama, o pinadala sila. Dapat hindi lahat ay matuwid, at ang hindi lahat ay karapat-dapat. Kung kaya't kayo'y winiwiga na magpalakas sa aming harapan, upang mapagsuri ninyo, upang hindi kayo magkamali, at upang hindi kayo masakop, kundi kayo ang sumakop sa pamamagitan
na mga aral na siyang itinuro sa inyo upang kami ay nasa gitna ninyo, upang hindi namin kayo pabayaan sapagkat kayo'y gumagawa ng tungkulin na siyang ipinagkaloob sa inyo. Sa bawat isa, sa aking mga anak na lalaki at babae, hindi sapat na kayo'y nakakita at hindi sapat na dumating ang mensahe sa bawat isa. Suriin at pagbulayin kung ang mga mensahe ay matuwid at karapat-dapat at kapaki-pakinabang na siyang ipapakain sa mga tao, sa mga gutom na kaluluwa, upang sila ay mabusog, upang ang pagkauhaw ay mapawi, upang sila ay magsitabang, upang sila ay maihandog sa harapan ng kataas-taasan na siyang lumikha ng langit at lupa, upang ang kapangyarihan ay tumatal sa gitna ninyo, ay magkaisa ang bawat isa. Ilang panahon at maikli na lang ang panahon na hindi ko na mamalas ang nais ng aking puso at ang nais ng aking ama. Ano ang inyong gagawin? Samantalang ang tao ay sadyang marupok at ginagawa ang mga bagay na pagkakasala, habang batid ang kautusan na siyang ipinagkaloob ay pinipili pa rin na magkasala. Ano ang ginagawa ng mga tinawagan? Kung magpapatuloy ang mga bagay niya sa loob ng santuaryong ito, ay hindi ko kayo kalulugdan. At kung magpapatuloy na maging matigas sa inyong puso at kaisipan, hindi ko kayo kalulugdan. Sapagkat ang panahon ay umiikli, ang buhay na unang sugo ay kaunti na lamang. Hanggang kailan kayo aalalayan? Samantalang kayo ay sapat ng mga maging guro at kayo ay pinagmimisyon sa kung saan na kayo'y mangangaral, na kayo'y magpapamulak ng mga bulag at magpapainom sa mga nauuhaw at magpapakain sa mga nagugutom. Datapwat ano ang inyong mga ginagawa na tila baga naking mangmangang bawat isa sa inyo. Sapagkat kailan pa man, saan man kayo pumatong, kung kayo ay nasa tama, ako ay nasa gitna ninyo. Kung kayo'y lumalaban, ako ang inyong panangga. Kung kayo'y lumalakad, ako ang inyong panyapa. Ano ang inyong mga ginagawa? Ulinigin ninyo ang aking sinasaysay. Unawain ang bawat isa sa inyo upang kayo ay huwag magkamali sa inyong nauulinig. Upang ang bawat isa sa inyo ay hindi magkaroon ng kapahamakan. Kung kayo't nagaganap ang mga bagay na yan sa gitna ninyo, sapagkat hindi kayo natutong sumunod ng may kaayusan. Huwag kayong maging mataas sapagkat kayo'y pantay-pantay sa aking harapan. Huwag kayong magpapuri sa inyong mga sarili sapagkat ang aking ama ang pupuri sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong magwiwika na kayo'y marami nang ginawa sapagkat wala pa kayong nagawa sa aking harapan. Walang matuwid isa man sa inyo, kung kaya't hanggang sa mga oras na ito, kayo'y aking pinaalalahanan, sapagkat kayo'y aking pinili, sapagkat kayo'y aking pinagkalooban ng tungkulin, upang kayo'y maging iba sa lahat ng mga tao na nakipamuhay sa daigdig na inyong kinasaligan. Datapwat ano ang inyong mga ginagawa. Alalahanin ninyo, kung nais nyong maligtas, gawin ninyo ang nararapat. Magpakalinis ang inyong mga puso. Umibig kayo ng tapat sa inyong mga kapatid. Gumawa kayo ng tungkulin. Alalayan nyo ang unang sugo na siyang aking ipinagkaloob sa gitna ninyo. Huwag ninyong pabayaan. Sapagkat kapag mali ang inyong mga mensahe, magiging mali ang lahat ng inyong mga lakad. At mapapahamak ang unang sugo sa gitna. Ang mga tubig ay aking ipagkakaloob ang bendisyong buhat sa kaitaasan.
sa luklukan ng aking ama, sa palad ng kasangkaman, ay siyang ipagkakaloob. At lahat ninyo ang inyong mga palad, mga tinawagan, mga mananamba, upang aking ibuhos ang tubig, upang linisin ang inyong puso at kaisipan, upang kayo'y makapagbulay, at upang inyong maunawa ang lahat ng mga aking sinasaysay, at magkaroon ng kaliwanagan ang inyong mga tahanan, at magkaroon ng kaliwanagan ang pagkataong angking katawan ng bawat isa sa inyo. Maging matuwid ang inyong mga lakad, aking mga anak na lalaki at babae, sapagkat ang lahat ay namamalas at ang lahat ay walang ligtas. Magsikap kayo at magsipaghanda, sapagkat muling darating ang pagsubok sa inyong kalagitnaan. Yan lamang ang aking daladala sa inyo. Sumainyo ang kapayaban, ang bendisyon buhat sa kaitasan. Ako ang nagsaysay sa inyong kalagitnaan, lilisan at muling magbabalik. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyong kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.